Hello mga ka-legit Dover Cats, Miss Jenny Perry nagpakita ng ilan sa mga ebidensya na nagpapatunay patungkol sa kanyang pagiging individual employee kasama ng TVJ na nagpalakas sa kanilang kaso sa copyright infringement. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at palagi pong nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay at pagsuporta po dito po sa ating channel. At ngayon pag-usapan po natin ng yung pong statement nitong si Miss Jenny Perry sa Marikina Regional Trial Court against po dito sa TAPE Incorporated. So gumulong na nga po ang kaso po na ito, at according po sa legal counsel ng TAPE ay naglalabas pa lang po sila ng ilan sa mga evidences. At si Miss Jenny Perry po ay nagsalita at naglabas na rin ng mga ebidensya na siya po ay may tinatawag na individual employee. So sinearch ko po ito sa internet. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng individual employee? An employee is an individual that is hired to work for a person or company that pays them a wage or salary in return. Pero, according po sa isang vlogger na si Mr. Models of Manila, sabi niya, ang ginigiit daw di umano nitong si Miss Jenny Perry na siya po ay nagtatrabaho sa TAPE Incorporated na tinatawag niya yung kanyang sarili na individual employee, which means he is not parang hindi siya sinesweldohan siya, yes, because he's working with that particular company, pero hindi siya directly talents or empleyado ng TAPE. Yun pala yung pinagbabasihan po nila ngayon. Katulad po ng case ng TVJ. Although they are working sa TAPE, but they are not the employee. Hindi po sila empleyado ng TAPE Incorporated. Ganon din naman po, hindi rin din po si direct employee ng GMA. Kaya nung umalis po sila, sabi po nila na aalis po sila sa TAPE Incorporated but not in Itbulaga. Kasi they said that Itbulaga is sa kanila po yun, Muling dininig ang kasong copyright infringement na isinampa ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jenny Perry laban sa TAPE Incorporated at GMA7 sa Marikina Regional Trial Court nung last Tuesday or last Monday. Isinalang nga ito pong ang bilang witness ang dating creative director ng TAPE na si Jenny Perry. Siya bale ang huling witness mula sa kampo ng TVJ na nagbigay ng testimonya. May ilan kaming napagtanungan tungkol sa kaso, pero hindi pa raw sila makapagbigay ng buong detalye kasi nga according po sa lawyers pinagbawalan po silang magbigay ng any details about dun sa kaso na kanilang pinagtatalunan yung case, about the case. Pero ang mapapansin natin, itong si Attorney Maggie Abraham Garduque, talagang lagi po siya nagpapa-interview. Nung last po na sila po ay nagkaroon po ng hearing sa Marikina Regional Trial Court, itong si Tito Sen po ay halos ayaw niya pong magpa-interview dahil ayaw niya po na ma-violate yung rule according po dun sa kanila pong sa husgado na kanilang pinagsumpaan. May ilang napagtanungan nga tungkol sa kaso, pero hindi po sila nagbibigay ng detalye. Pagkatapos daw ng hearing, nakaschedule na nga raw ang pre-marking ng mga ebidensya. Nakatakda na din sa susunod na linggo ang formal offer of evidence mula sa plaintiffs. Hindi rin nagbigay ng impormasyon ang legal counsel ng TAPE Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Sinabi lang niya sa atin na Noong September 7 nga yung kanilang unang hearing and presenting witnesses mula sa kabilang kanilang kampo. Bawal daw sabihin kung sino-sino ang mga witness na ipipresent nila. Pero according po dun sa kanyang interview, nung tinanong po siya ng ilan sa mga reporters dun kung sino po ang mga harap sa witness stand sa kampo po ng TAPE, sabi niya, kung sino raw yung nabanggit niya noon, yun pa rin yun.
So, ibig sabihin, di mo nga sinabi directly, pero alam ng tao kung sino yung mga tinutukoy niya. Mukhang mahaba-haba pa ang pagdinig ng kasong ito at hindi natin alam kung meron pa bang kasunod na kasong isasampa, which is, ito na nga yun, yung panibagong case, yung cyber case na ihahain po ng legal counsel dahil po sa pagkuha ng control dito po sa YouTube channel. Yun po ulit yung inilalaban nila at idinagdag po yun sa kaso ni Miss Jenny Perry para po sa Tape Incorporated dahil siya po ang tinutukoy ng ni Attorney Maggie Abraham Garduque na siyang gumawa nito pong email ad, no? At may control po dun sa YouTube channel na ginagamit nila ngayon na may 5.3 million subscribers. Pero tuloy-tuloy pa rin ang tunggalian ng EAT at Eat Bulaga, sumasabay rin sa ingay ang patrending mula sa It's Showtime. Tuloy-tuloy ang kwelang segment ng EAT. Ang Eat Bulaga naman ay sinimulan na ang kanilang Christmas season ngayong sa unang araw po ng September. In-announce na rin ni Paolo na nung September 2 daw di umano ay magkakaroon na sila ng kick-off na araw ng Pasko sa kanila dahil nasa bare month na sila. Mararamdaman na kaya ng Davercats ng EAT ang kapuso ng Eat Bulaga ang spirit ng Christmas at magkaayos na kaya sila? So napaka-imposible po niyan, dahil sa battle ng noontime show na nag-umpisa noong July 1, EAT ng TV5 ay wagi sa rating ang EAT at nasa pangalawang pwesto naman po ang It's Showtime. Mas madalas na third placer lamang ang Fake Bulagta, July 19, Miyerkules ang nakaungos ang revamp Eat Bulaga 4.1. Kung kailan ang EAT ay naka 3.7 at ang It's Showtime naman ay naka 3.1. Nasa ibang bansa noon si Paolo Conti sa nagsushooting ng movie with Patrick Garcia and Kay Abad for Max. And of course, nitong August 29, Martes, so sabi po nila, nakaungos daw ang Eat Bulaga ng 4.2. Meron naman po mga lumalabas po na talagang, ewan ko kung paano po sila, paano nila binibigyan ng rating yung mga yan. So, siguro huwag na natin problemahin yan, bahala na sila. But anyways, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa last update natin. Unahin natin ang komento mula kay sabi ni Miss Evelyn Manso. Sabi niya, sana wag nating panguna ng MTRCB sa desisyon. Courting public opinion is not healthy. This may only result in exploitation of vulnerability, gullibility of a number of people. Those working in the media have a very big responsibility and accountability because they understandably influence the public of viewers and they look up to us model to emulate what they say, how they act. We all know that television and internet are available in every home and therefore accessible to all. Unfortunately, also the children that needs adult guidance but unfortunately not provided 100% cooperation with the media practitioners and the viewing public is needed to achieve the standard. Guidance, ayan, cooperation. Nasa na tayo? Public now and future generation. Decency must not be sacrificed if we have to build respectable future generation for our children. Please do not waste your gift as a builder of a better future generation. Not everyone is given that gift. Ayun. Bet na bet ko tong yung kanyang comment ni Ma'am si Evelyn. Tama naman po siya, 'di ba? Sometimes kung ano po yung mga lumalabas sa social media, yun po ang pinaniniwalaan ng maraming mga Pinoy, lalo na ngayon na talagang nakafocus na po sa social media ang lahat ng tao. At ano man ang sabihin, ano man ang gesture na ipakita ng ilang tao sa telebisyon, maging sa social media, ang akala ng marami yun na yung tama. Sometimes they are not mindful sa mga ginagawa at sinasabi dito po sa nasabing social media. Kaya naman salamat po Ma'am si Evelyn sa napaka-juicy po ninyong komento. Sabi naman ni Ma'am si Jenny Love, sa tutuwa ako sa araw na to dahil nang silipin kong Old Eat Bulaga YouTube channel na na-invade ng Tape Incorporated ay nasa 5.3 million na lang, which means 200k na ang nag-unsubscribe. Narami at daang libo talaga ang naniniwala at loyal sa TVJ dahil alam po namin na sila ang totoong nasa tama. Hindi makakaya ng Tape Inc. na mawasakin ang paniniwala at pagmamahal namin sa TVJ and legit Davercats. Ayun.
Maraming salamat po, Ma'am si Jenny Labs, sa inyo pong komento. At unti-unti na nga po, no, ang dami na pong kumalas dun po sa nasabing noon time dun po sa YouTube channel po na yon. And at the same time, yung Facebook page po ng official Facebook page ng Itbulaga is deleted na. Inunahan na po ni Miss Jenny Pere, baka po makuha na naman. Kaya much better na ganun na nga yung ginawa po nila. So, salamat po, Ma'am si Jenny Labs. Sabi ni Erlinda Montemayor, bilang abogado, hindi ako believe sa attorney ng tape. Lagi nagpapa-interview, malalaman natin in the future kung mananalo siya sa kasong ito. Ayun. So, tama po, no? Kasi si Ma'am Shi, lagi po ay si attorney Abraham Garduque, si attorney Maggie Abraham Garduque, kasi lagi po siya nagpapa-interview, no? Pag tinatanong po siya. So, ayun po yung nangyari. Kaya naman, yun po yung isa sa mga pinagbawal po, no, ng hukuman, na kung maaari ay bawal po silang maglabas ng any information with regards to that matter. So, yun po yung kanilang yun po yung kanilang parang pinipigilan, Salamat po, Ma'am Sherlinda Montemayor, sa inyo pong komento. And of course, we still have another comments coming from Ma'am Shi May Random Vlogs. Masama talaga ang naghahagandag sobra-sobra. Masyadong desperado ang mga tambaluslos. Garapalan ng pagnanakaw. Sa huli, mas malaki pa mawawala sa kanila. Hindi man lang makaharap sa korte dahil mga walang alam mo na. What a waste of time, effort, and energy. Medyo na high blood na po si May Random Vlog. Salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And of course, kung di pa po kayo nakapag-like, nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!